Pero maraming, ibig sabihin kasi binabanggit din dito, mukhang hindi lamang yung mga contractors tsaka DPWH raw nagkukulod, kundi mga politicians, especially yung mga congressman daw na may hawak dun sa mga, kung saan lugar na may hawak sila, sila nagko-control ng bidding. Oo. Henry, tutukan ko lang yung, yung sa lugar naman ng mga contractors. Ano? O kung paniniwala ako kasi, yung mga contractors, while ang tawag sa kanila respondent firms, ano, o kaya respondent individuals sa pag-imbestiga ng World Bank, sa tingin ko, biktima rin sila eh. Biktima sila ng sistema dahil yung mga kontratista, ayaw naman nila maglalagay din eh. Kaya lang, napipilitan sila maglagay kasi yung mga taong gobyerno rin, ang nangihingi ng lagay sa kanila, kung hindi sila mananalo. Hindi naman uusad yung proyekto. At wala silang makukuhang kontrata. Kaya dapat ang pasimulan natin dito, pag-imbestiga, yung gobyerno. Wag na muna nating harapin yung kontratista na gigipitin natin sa pamamagitan ng investigasyon. Samantalang, sa tingin ko, in more ways than one, biktima sila eh. Right. Halimbawa, Isid de Luna, gugustuhin ba niya na on his own, papasok siya ng kontrata, mamimigay siya ng lagay doon? Hindi eh. Napipilitan din sila dahil yung sistemang umiiral sa ating pamahalaan, kung wala kang lagay, wala kang kontrata. Pero kailangan yung testimonya nila para ma-break itong sistemang ito. Tama yon, pero halimbawa, yung Isidolona o yung Cavite Ideal, ano, kung desidido silang mag-testify, humanda na sila na wag na silang sasali sa kontrata sa gobyerno, mag-private contracting na lang sila. Kung desidido silang ganon, ang kanilang gawin, pwede sigurong maging state witness sila, pero yun, tedious na proseso yun eh. Yes. Ano? Pwedeng gipit-gipiting ka, maski wala ka na nga plano mga kontrata sa ating gobyerno, pero baka sabihin teka, nag-testify ka sa Senado, iba sinabi mo, may perjury ka. O kaya sabihin sa yung, kasabot ka rin pala, naglalagay ka, so meron ka ring pananagutan sa bribery. Kaya ginawa kay Jun Losada, kung ano-anong kaso ang... Oo, pero siguro sa ibang panahon, pag wala na yung mga nanggigipit, pwede silang lumabas para magsalita. Ewan ko sa Isid de Luna kung yun ang kanilang nasa isip. Ronnie? Dalawang bagay ho. Unang-una, yung Isid de Luna ay very willing and very open to cooperate in any investigation. Lalo na kung ang gagamitin lang ay itong mga nilalaman ng mga report mo. Kasi gusto ho namin talagang pasinungalingan at talagang to refute all these accusations. Pangalawa ho, yung nababanggit, although hindi na ho to related doon sa kaso, no, baka policy question na, yung sinasabi ng World Bank na baka hindi na ho sila magpapautang, yung World Bank ho kasi ay nagpupunta sa mga bansa, hindi out of any altruistic intention. Sila po ay isang banking institution na nagpapautang na may interest sa mga bansa. At historically, nalaman ho natin na talagang sumusuporta sila sa kahit anong klase ng gobyerno. Maaring isang napaka-straight o napaka-corrupt na gobyerno. Actually, nung Marcos presidency, they supported the Marcos presidency by granting loans. At dito po sa sinasabi nating NRIMP 1, di ho ba yung mga components ng NRIMP 1 ay hindi ho natuloy. Pero sinabi nga ho ng Department of Public Works at ng DBM na yung second component nitong NRIM na to, NRIM 2, ay katatapos lang huyata ng bidding o ng pre-qualification. So talaga pong historically, yung World Bank, despite these threats na hindi na sila magpapautang, ay very inclined to grant loans to governments because actually they earn. Okay. Kasi po merong mga member governments po ang World Bank eh. So ibig sabihin, hindi po natin alam pero maaring parang lumalabas. O sige, tuloy nyo. O kasi po tinuloy yung NRIM 2 eh. Na mas malaki pa nga po yung pinapahiram ho sa atin. Sabihin, hindi tayo dapat matakot sa banta ng World Bank na maaring hinto nila yung mga loans nila. Well, ewan ko. Ang tinitingnan ko yung pangkalahatang epekto sa buong Pilipinas na pagka yung World Bank, hindi tulad ng sinabi ko kanina, naharap tayo sa malaking deficit. Ano? Sana pwede tayong magyabang na wala tayong pakialam kung pautangin tayo o hindi, kung meron tayong budget surplus o kaya balance yung ating budget. Pero tulad ng isang pamilya, halimbawa kumikita ng 10,000 isang buwan at ang gastusin mo ay 12,000 isang buwan, hindi ka pwede magyabang sa kapitbahay mong may-ari ng sari-sari store. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo kung pautangin. Mamamatay yung mga anak mo. Tulad sa atin. Pagka alam ko, hindi naman tayo ganung kalaking kliyente ng World Bank. I mean,
hundreds of millions of dollars nga pinapautang sa atin, even billions, pero mas malaki sa ibang bansa. So wala man sila sa Pilipinas, mukhang hindi gaano makaka-apekto sa pangkalatang sabihin na natin kita ng World Bank. Hindi ko alam kung... Kasi ang tama sa atin, Henry, okay, lawakan pa natin yung ating pag-iisip dito. Pagka meron tayong budget deficit at wala tayong mautangan, ang magsasuffer yung mga kababayan natin kasi social services at saka infrastruktura ang katapat niyan Ang magsasuffer diyan yung health service, although alam naman natin yung gobyerno rin natin ayaw din magbigay ng health service sa mga karaniwang kababayan natin, kaya nga yung mga sa Senado o sa Kongreso makakita ka halos araw-araw may mga dalang reseta, nakapila. Yun samantalang dapat katungkulan ng gobyerno yun na ibigay na pagka nagkasakit yung si Jose de la Cruz, Juan de la Cruz, kung sino man dyan na Pilipino, dapat bigyan ng tulong. Pero anong maibibigay ng tulong ng gobyerno kung kapos at kapos ang ating revenues? Minsan fake pa yung na-distribute na medicine Fake at saka ghost delivery pa. Yun nga mabigat. Anyway, naku, nandito na ang ating partner. Si Nina Corpus. Nina. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig ng Pasada sa East 30 Sabado. Alam mo, pagpasok ko kanina, kala ko nasan si Senator Lacson, parang wala. Kala ko parang teenager yung nakaupo. Kasi hindi ako sa'yo, naka-t-shirt lang si Senator Lacson, tapos parang batang-bata yung kulay niya. Kaya hindi Resulta ko... ba yan no? Sabado kasi. Akala ko nga si Piolo. Akala ko meron tayong college Resulta student. ba yan ng facial care ba yan? Anyway. Sana ho hindi dumadami ang wrinkles nyo sa mga problema dito sa sa World Bank report. Alam mo, yun ang gusto ng administrasyon Mapagod tayo lahat pero mapapagod ba tayo, Henry? Pag napagod ka, napagod si Nina, napagod tayo lahat, lalong kawawa yung ating mga kababayan. Tama. Anyway. Bago natin ituloy ang sangkutan, ibigay muna natin ang ating orasan. Ang Sa Pasada sa East 30 Sabado. Nagbabalik po ang Pasada sa East 30 Sabado at pinag-uusapan natin pa rin ang World Bank report sa sinasabing maanumalyang DPWH road project. At kasama pa rin natin sina Senator Panfilo Lacson at si Attorney Oliver San Antonio, ang legal counsel ng EC De Luna Construction Corporation. Ang EC De Luna Construction Corporation ang isa sa mga band for life na ba ito? Hindi na raw pwedeng makipag-kontrata sa mga DPWH. Pero sa mga proyekto na pinopondohan ng World Bank. Ng World Bank. Ang desisyon ng DPWH, Senator? Final na yun. Pindihin sila ng 15 araw at wala na, nag-expire ng 15 araw, pwede na uli silang lumahok sa mga bidding. So, DPWH. So, hindi, pwede na po uli kayo maglumahok, Attorney San Antonio. Hindi pala ito permanent. As far as the DPWH is concerned, tama ho yung sabi ni Senator Lacson. 15 days lang ho. Lahat ng World Bank projects, anywhere in the world, hindi sila pwede. Tama ba yun, Attorney? Hindi lang sa Pilipinas. Wala kong ganong nilinaw yung World Bank basta So, ang pagkakalam po namin dito lang po sa Pilipinas. Ang iba pa pong contractors na nagawa ng sanctions ay ang Cavite Ideal International Construction, CM Pancho Construction, EC De Luna nga, at ang EEI Corporation. Bukod pa po sa yung mga Chinese contractors at Korean contractors. Meron pa palang Thai contractors. At meron pang Japan, di ba? Di ba yun? Pero yung walang iba Japan. Iba ba yun? Walang Japan. Ano yun? Resource person nila yun. Wag natin tawagin testigo, pero isa yun sa mga na-interview. Yun ang nag-directamenting nag-implicate kay FG.